Desperadong pakiusap ni Savannah Guthrie, nawawala pa rin ang kanyang ina. Naniniwala kaming kasama pa rin namin ang aming ina. Kailangan namin ang inyong tulong. Ilang oras na lang bago ang pangalawang deadline sa umano'y ransom note sa kaso ni Nancy Guthrie. Napakahalaga nito sa amin at magbabayad kami. Sabi ng pamilya Guthrie, magbabayad sila. Ang halagang lumalabas ay 6 na milyon. Patuloy pa ring iniikot ng mga investigador ang iba't ibang lugar at mas marami pa rin tayong tanong kaysa sagot. Ang paghahanap kay Nancy Guthrie. Ngayon na nasa ikasiyam na araw na tayo ng kaso ng law and crime. Ako si Chris Ward. Mahalaga ang manatiling updated sa mga balita. Pinananatili naming napapanahon ka sa mundo ng totoong krimen. Pero bukod dyan, nakakainis din minsan maghanap ng balitang mapagkakatiwalaan mo. Maaaring nagdududa ka sa pagkiling at tinatanong ang sarili kung sino at ano ang dapat paniwalaan. Ipakikilala ko ang sponsor natin ngayon, Straight Arrow News, isang personalized na news platform na nagbibigay ng tapat na balita para magbigay ng impormasyon at tiwala. Ang Media Mist tool ay nagpapakita ng mga headline na wala sa mainstream at nagbibigay ng matalinong komentaryo lampas sa sensational na balita. Tinutukoy ng kanilang site at app ang mga pagkiling at ginagamit ang media landscape para pagsama-samahin ang mga source ayon sa political leaning para sa transparency. Ngayon, kung handa ka nang makakuha ng balita sa mas magandang paraan, bisitahin ang Suncom/over-the-counter o i-click ang link sa aking description. Straight Arrow News, walang drama, katotohanan lang. Maligayang balik sa mapagkakatiwalaang balita. Ngayon na, sabi ng mga autoridad, ang investigasyon tungkol sa nangyari kay Nancy Guthrie ay umaabot na sa iba't ibang lugar. Nag-post si Savannah Guthrie ng bagong Instagram video, naniniwalang buhay pa ang kanyang ina at humihingi ng tulong sa publiko. Kumusta kayong lahat? Gusto ko sanang magbahagi ng ilang salobin. Habang tayo ay pumapasok na naman sa bagong linggo ng bangungot na ito. Gusto ko lang sabihin, una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng dasal at pagmamahal na naramdaman namin ako, ang kapatid kong babae at lalaki. At naramdaman din ng aming ina. Dahil naniniwala kami na sa kahit anong paraan, nararamdaman niya ang mga dasal na ito at tinutulungan siya ng Diyos, kahit sa mga sandaling ito at sa pinakamadilim na yugto. Naniniwala kaming andyan pa ang aming ina. Kailangan namin ang inyong tulong. Walang tigil ang mga autoridad sa pagtatrabaho araw at gabi. Sinusubukang maibalik siya sa amin, sinusubukang hanapin siya. Kinuha siya, di namin alam nasaan siya. At kailangan namin ang inyong tulong. Kaya lumalapit ako ngayon para hilingin hindi lang ang inyong dasal, kundi kahit saan kayo, kahit malayo sa tukson. Kung may makita kayo, may marinig kayo, kung may mapansin kayong kakaiba, ipagbigay alam ninyo agad sa mga autoridad. Tayo ay nasa matinding pangangailangan. At kailangan namin ng inyong tulong. Iniulat ng TMZ na ang Bitcoin wallet na konektado sa di umano'y ransom note ay nananatiling walang laman. Babantayan pa rin namin ito hanggang Lunes ng gabi. Ngayong gabi mahigpit naming binabantayan ang deadline sa ransom note. Ang ikalawang deadline ay 5:00 ng hapon Mountain Time. Habang umuusad ang kwento. Sabi ng autoridad, tuloy ang investigasyon sa iba't ibang lokasyon kaugnay ng kaso. At isa sa mga lokasyong iyon ay ang bahay ni Annie Guthrie na mga 4 na milya ang layo mula sa bahay ni Nancy Guthrie. Bahay ni Annie ang huling pinuntahan ni Nancy bago umuwi. Saka siya biglang nawala sa gitna ng gabi. Isang gabi kasama ang pamilya, naghapunan, naglaro ng mga laro. Karaniwang masayang gabi ng pamilya. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, dito nagsimula ang kwento. Si Annie Guthrie ang mas nakatatandang kapatid ni Savannah Guthrie. Kasama niya si Savannah at ang kanilang ina sa isang palabas noong nakaraang taon. Ang larawang ito ay ipinost sa Facebook page ni Savannah at ito ang sinabi ni Annie sa unang video na ipinost sa social media ni Savannah. Nakikipag-usap sa kung sino man ang nag-aangkin.
na posibleng kumuha sa kanyang ina, si Nancy Guthrie. Ang liwanag ay nawala sa aming mga buhay. Si Nancy ang aming ina, kami ang kanyang mga anak, siya ang aming ilaw. Mahigpit niyang pinanghahawakan ng saya sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Pinipili niya ang kaligayahan araw-araw, kahit na dumaan na siya sa matitinding pagsubok ng sakit at dalamhati. Palagi lang tayong magiging tao, mga normal na tao na nangangailangan ng ating ina. Mama. Mama. Kung nakikinig ka, kailangan ka naming umuwi. Miss na miss ka na namin. Tingnan mo ang video na to, may malalaking nangyari nitong weekend. To ay video mula kay Brian Enton ng News Nation na nagpapakita sa mga pulis sa bahay ni Annie Guthrie nung Sabado ng gabi. Ito ay mga deputy ng Pima County ayon sa sinabi sa amin na nasa bahay ni Annie ng ilang oras. Matapos maglabas ng bagong pakiusap sa social media ang pamilya Guthrie sa umano'y dumukot sa kanilang ina. Nakuha at naintindihan namin ang inyong mensahe. Nakikiusap kami na ibalik nyo na ang aming ina para makasama namin siya sa pagdiriwang at magkaroon ng kapayapaan. Napakahalaga nito sa amin at magbabayad kami. Hindi malinaw ang ginagawa ng mga deputy sa bahay ni Annie. Ang mga tagapagpatupad ng batas, kahit na naging lantad ang kasong ito sa publiko, ay nanatiling tahimik tungkol sa eksaktong impormasyong kanilang natuklasan at kung ano ang ginagawa nila sa bahay ni Annie nitong nakaraang weekend. Ngayon, sa bahay na yon, sinabi ng mga reporter na nakita nila ang mga kislap ng kamera sa loob ng bahay. Ayon sa ulat, pansamantalang tumuloy ang pamilya Guthrie sa bahay ni Annie habang iniimbestigahan ang insidente, ngunit ayon sa media, umalis na sila roon. Pag-uusapan pa natin ng kaunti ang tungkol sa mga nalalaman natin sa iba't ibang lugar kung saan isinasagawa ang paghahanap na ito maya-maya lang. Maaaring umaabot na rin ang paghahanap sa labas ng Pima County at sa labas ng Arizona. Ito ang billboard na inilagay ng FBI. Nakapaskil ang billboard sa mga lugar gaya ng Houston, El Paso, San Diego, Los Angeles, San Antonio, Dallas at Albuquerque. Hindi ibinahagi ng mga tagapagpatupad ng batas sa New Mexico kung saan patungo ang investigasyon. Noong linggo, sinabi ng Pima County Sheriff na wala pa silang suspect o person of interest sa kaso. Mahalaga itong malaman. Kahit na sinasabi nila yan sa social media, sinasabi nila yan sa mga press conference, sinasabi nila yan sa publiko, hindi ibig sabihin na wala silang direksyon o tao. Sa kasong ito, posible talagang magdulot ito ng katapusan. Ayon sa FBI, may 50,000 na pabuya para sa impormasyong makakatulong mahanap si Nancy Guthrie at ang may kinalaman sa kanyang pagkawala. Ngayon, si Nancy Guthrie, mahalaga ring tandaan na siya ay nakatira mga 1.5 oras hanggang 2 oras ang layo mula sa hangganan ng United States at Mexico. Tinanong si Sheriff Chris Nanos ng Pima County kung nakikipagtulungan sila sa autoridad ng Mexico at sinabi niyang hindi. Pero sinabi niya na palagi silang nakikipag-ugnayan sa konsulado ng Mexico sa Arizona. Maaaring natatandaan mo na nung simula ng kasong ito, kasali ang Border Patrol, pero pagkatapos ay hindi na sila naging bahagi ng kasong ito. Di malinaw kung tinitingnan ng autoridad sa labas ng bansa. Pero base sa heograpiya, mahalagang banggitin ito ngayon. Ayon sa media, umiikot ang mga autoridad sa bahay ni Annie Guthrie at nagtatanong sa mga kapitbahay para sa surveillance video. Ayon sa sheriff ng Pima County nung linggo, follow-up lang ang investigasyon sa iba't ibang lugar. Ngayon tuloy pa rin ang paghahanap sa bahay ni Nancy Guthrie. Nakita ang mga pulis na nagsisiyasat ng septic tank o drainage noong linggo sa kanyang ari-arian. Napansin din namin na inalis na ang mga floodlight mula sa bahay ni Nancy Guthrie ngayon. Mahalaga yon dahil sinabi ng mga alagad ng batas noon na ang mga floodlight ay isa sa 2 partikular na nabanggit sa orihinal na di umano'y ransom note. Ang isa pang partikular ay ang Apple Watch ni Nancy Guthrie na naiulat na iniwan sa charger. Dumalaw ang mga pulis sa Circle K gas station malapit sa bahay ni Nancy Guthrie matapos makatanggap ng tip tungkol sa hinihinalang sasakyan. Hindi pa kinukumpirma ng mga pulis kung may nakuha silang mahalagang impormasyon mula sa surveillance video ng gas station kaugnay ng kaso. Ayon sa kapitbahay ni Nancy Guthrie sa The New York Post,
Ipinaalam nila sa mga pulis ang isang puting van na walang marka na nakaparada sa kanilang lugar. Wala pang komento ang mga deputy at FBI tungkol sa mga pinaghihinalaang sasakyan sa kaso. Sa mga sasakyan, nakita rin natin nitong weekend ang isang kotse na tinow-truck mula sa garahe ni Nancy Guthrie. Isa pang video ito mula kay Brian Ensign sa labas ng bahay ni Nancy Guthrie nung nakaraang linggo. Ipinapakita nitong inaalis ang sasakyan. Kinuha rin ang isang sasakyan sa simula ng investigasyon na pinaniniwala ang pagmamay-ari ni Annie Guthrie. Ngayon, posible na yon ang sasakyan na sinakyan pa uwi ni Nancy Guthrie bago siya umano'y kinuha. Ayon sa sheriff, kamag-anak ang naghatid kay Nancy Guthrie pa uwi matapos siyang mag-Uber papunta sa bahay ni Annie Sabado ng gabi. Pero hindi sinabi ng sheriff ng Pima County ang tiyak na pangalan ng taong iyon ang kamag-anak na naghatid kay Nancy Guthrie pa uwi. Siya raw ang huling nakakita kay Nancy Guthrie bago ito nawala ayon sa sheriff. Ang dahilan kung bakit kinuha nila ang kotse na yon o tiningnan ng kotse na yon at hindi malinaw kung nasa kanila pa ito ay bahagi lang ng karaniwang proseso ng pagkuha ng ebidensya. Tandaan, si Nancy Guthrie ay bumalik sa kanilang bahay bandang 45. Alam nila iyon dahil sa pagbukas at pagsara ng pinto ng garahe sa oras na iyon. At pagkatapos, sinabi nila na ang kanyang pacemaker ay na-disconnecta mula sa kanyang iPhone bandang 2:30 ng madaling araw at pinaniniwalaan na iyon ang oras kung kailan umano kinuha si Nancy Guthrie mula sa kanilang bahay. Natanggap namin ang iyong mensahe at nauunawaan namin. Nakikiusap kami ngayon na ibalik ninyo ang aming ina sa amin para makapagsaya kami kasama siya. Ito lang ang tanging paraan para magkaroon kami ng kapayapaan. Napakahalaga nito sa amin at magbabayad kami. Kaya yan ang mensaheng inilabas ng pamilya Guthrie noong Sabado ng gabi. At makikita ninyo ang angkor ng palabas ngayon na si Savannah Guthrie, magkaakbay kasama ang kanyang kapatid na lalaki at babae. Muli ang kanyang kapatid na si Cameron at ang kanyang kapatid na si Annie. Ikatlong video message na ito ng pamilya Guthrie ngayong linggo para sa di umano'y kumuha sa kanilang ina. Handa na kaming makipag-usap. Gayunpaman, nabubuhay tayo sa mundong madaling manipulahin ng mga boses at larawan. Kailangan naming makasiguro na buhay pa siya at nasa inyo siya. Gusto naming marinig kayo at handa kaming makinig. Pakiusap, makipag-ugnayan kayo sa amin ngayon. Yun ang unang video nilang inilabas nung nakaraang linggo, yung halos 4 na minuto. At hindi malinaw kung nagkaroon na sila ng anumang pakikipag-ugnayan o karagdagang pakikipag-ugnayan sa tao o mga taong nasa likod ng pagkawala ng kanilang ina. Higit pa ito sa nakumpirma ng autoridad. Sa bagong video, sinabi ng mga anak ni Guthrie na handa silang magbayad para maibalik ang ina nila. Iniulat ng Kun Television sa Tucson, Arizona, nitong Sabado ng gabi na nakatanggap ang kanilang newsroom ng umano'y ransom note noong nakaraang linggo. At sinabi nila, sa unang pagkakataon, ang halaga ng pera na hinihingi umano ng mga kidnapper at sinasabi nilang ito ay 6 na milyon ngayon. Sinabi rin ng television station na ang deadline para bayaran ang 6 na milyong dolyar ay ngayong Lunes. Ngayon, 5:00 ng hapon, Mountain Time. Sinabi ng television station na hindi pa kinukumpirma ng mga autoridad ang halaga at schedule. Alam din natin na ang umano'y ransom notes ay may 2 deadline. Isa ay noong Huwebes, Pebrero 5 at ang isa pa ay ngayon, Lunes, Pebrero 9. Ngayon, kahit na napakapubliko ng kasong ito, sa tingin ko mahalagang ituro na sa kabila ng lahat ng spekulasyon sa loob sa inner circle ng pamilya Guthrie at ng mga investigador na pinakamalapit sa kanila, wala talaga tayong ideya kung ano ang nangyayari sa kasong ito. Wala tayong magawa kundi panoorin ang mga spekulasyon. Makikita mo ang mga reporter sa labas ng bahay ni Nancy at Annie nag-uulat ng play-by-play sa social media kung sino-sinong miyembro ng kapulisan ang dumarating. Iniulat ng TMZ na sa ransom note na natanggap nila nakasaad doon na ligtas si Nancy pero natatakot siya at naintindihan niya ang nangyayari. Mahalaga ring banggitin ang gamot na binanggit ng sheriff nung kinuha si Nancy nung nakaraang linggo. Ang concern noon, at siguradong ngayon din, ay may malubhang problema siya sa kalusugan. Hindi siya makalakad ng 50 yarda mag-isa. Matalino siya, pero kung hindi siya uminom ng gamot, maaari siyang mamatay sa loob ng 24 na oras. Ayon sa TMZ, pinagbawalan sila ng FBI na magbahagi ng ilang detalye sa kaso, ngunit naglabas pa rin sila ng maraming impormasyon. Ayon sa ransom note,
Kasama na ang sinasabi nilang oras na maaaring abutin bago ibalik ng di umano'y mga kidnapper. Nancy Guthrie. Kung mababayaran ang ransom, at kung totoo nga ang mga ransom note na yon. Naglabas ang TMZ ng radius sa mapa kung gaano katagal bago maibalik ang isang tao sa tukson kung wala na siya sa tukson. Kung sumusunod sila sa speed limit, umaabot ang radius na yon hanggang California, Colorado, or papasok ng Mexico. Hindi pa rin tiyak kung totoo yung ransom note na yon. Batay sa mga video sa Instagram ni Savannah, seryoso itong tinitingnan ng mga Guthrie at autoridad. Malaki na ang presensya ng federal na autoridad sa kaso. Nangako rin si Pangulong Trump ng buong suporta. Umagaw ng pansin sa marami, lalo na sa mga sumusubaybay sa kaso sa Air Force One, nang tanungin siya tungkol sa investigasyon at nagsalita sa mga reporter. Sipi, sa tingin ko maayos naman ang ginagawa natin. Baka nagulat kayo nang marinig yan. Meron tayong ilang matitibay na pahiwatig at sa tingin ko ay maaari tayong magkaroon ng mga sagot na lalabas na agad. Sinabi niya ito bago mag-post ang pamilya Guthrie ng pinakabagong video na nagsasabing magbabayad na sila ngayon. Ang mga media outlet na nakatanggap ng di umano'y ransom notes ay nagsasabing ang nagpadala ng mga ito ay humihingi na bayaran ito gamit ang Bitcoin. Hindi ako eksperto sa Bitcoin pero nakausap ko si Steve Fisher, isang pribadong investigador ng mga nawawalang tao, na nagsabing magbabayad daw ang Guthrie ng ransom. Maaaring magbigay ito ng bagong pahiwatig na maaaring gamitin ng FBI upang matukoy kung sino ang nagpadala ng mga notes. Yeah, alam mo, matagal nang may paninindigan ng FBI na sa mga situation ng ransom, tagapayo lang ang papel namin. Bawal silang magbayad ng ransom ayon sa batas at may pulisya silang hindi magbayad pero hindi nila sinasabi sa pamilya na huwag magbayad, nasa pamilya pa rin ang desisyon. Hindi labag sa batas ang magbayad ng ransom pero labag sa batas ang tumanggap ng ransom na pera sa kahit anong paraan. Pero bibigyan pa rin nila ng payo ang pamilya kung magdesisyon kayong magbayad, tutulungan pa rin nila kayo. Siguro, iyon na ang pinakamahusay na paraan kung gusto mong tawagin. Pero hindi ang FBI, Treasury o iba pa ang nagbibigay ng perang iyon. Ang mangyayari ay para sa pamilya o kung sino man para rito. Kahit paano nila gawin, kailangan talaga nilang magbukas ng account sa isa sa mga malalaking crypto exchange at kailangan nilang magpadala ng pera doon. Hindi ko pa narinig ang $6 na milyong na halaga pero sabihin na natin ganon. Wala pa akong naririnig na kahit anong halaga pero nakaka-interest. Pero sabihin nating $6 na milyong yon at kailangan nilang magpadala ng $6 na milyong at agad itong i-convert sa Bitcoin. Kaya siguro sa oras na bayaran mo ito, kung ano man ang halaga nun, agad-agad yon. Tapos ginagawa lang nila ito online, gagawin mo lang sa laptop, ilalagay mo lang yung Bitcoin address na yon. Gusto mo ba talagang ipadala ito? Oo. Sigurado ka bang gusto mong ipadala ito? Oo. Pagkatapos, boom, wala na pero nasa blockchain na ito, isang pampublikong ledger na nakikita ng lahat. Kaya hindi nila basta pwedeng kunin at sabing i-cash out mo na, ipadala o i-wire mo dito. Alam mo, napakahirap para sa kanila na burahin yon. Buong mundo, hindi lang FBI, Treasure Dorman. Babantayan ng lahat ng internet solution sa mundo ang Bitcoin wallet na yan habang buhay. Diyan yun nga ang punto. Hindi naman ako eksperto sa Bitcoin pero kapag gusto nila ng bayad sa Bitcoin, akala mo hindi matutunton. Pero madali pala matrace. Oh, Alam mo, kaya hindi talaga ito natutunton, hindi ka nakikilala bilang may-ari ng wallet, pero kapag nag-cash out ka, kailangan mo itong ipadala. Kahit i-convert mo ito sa ibang pera, kailangan pa rin itong ipasok sa bank account na kailangan mo pang i-set up, kaya mahirap pa rin. At kung gusto mong bumili ng Lamborghini or iba pa, alam mo na, tatanungin nila, sino ang nagrehistro nito? Saan napunta ang Lamborghini? Susubukan nilang subaybayan ang kahit anong asset na binili mo gamit yon. Susundan nila yon para malaman kung sino ang magtatapos na may hawak ng asset na yon. ayon sa kahilingan ng pamilya, sinabi ng Pima County Sheriff na magkakaroon sila ng presensya sa labas ng bahay ni Nancy Guthrie. Kung meron kang impormasyon kung nasaan si Nancy Guthrie, maaari kang makipag-ugnayan sa kagawaran ng sheriff ng Pima County o sa FBI. Makipag-ugnayan sa kagawaran ng sheriff ng Pima County sa 523-51-490,000. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa 1800 call FBI ang numero. O maaari kang pumunta sa Tips FBI. Kasama natin ngayon si Troy Hillman, retiradong pulis, para talakayin ang kaso at mga susunod na hakbang.
Salamat sa pagsama dito sa Law and Crime. Alam kong nangyayari ito sa Arizona. Palagi kong binabalikan yung mga ransom note na to kasi parang may kakaiba talaga sa paraan ng pagkakagawa nito. May dalawang deadline na dumating ilang araw matapos kunin si Nancy Guthrie. Hindi ito karaniwan sa mga ganitong kaso. Ano ang masasabi mo base sa nalalaman natin ngayon tungkol sa mga umano'y ransom note? Palagi kong sinasabi na mahirap talagang malaman ng eksakto dahil wala tayong lahat ng detalye. At ang dami talagang impormasyon na umiikot, kumbaga, tapos may mga spekulasyon pa. Pero oo, kung magpo-focus ka lang sa mga ransom note, marami talagang dapat ikabahala doon kasi wala pang ebidensya na buhay pa siya. Kahit may ebidensya na buhay pa siya, dapat mo pa ring isaalang-alang ang mga AI-generated na larawan at iba pa. Pero hindi natin alam kung ano ang laman ng mga ransom note. Pagdating sa mga espesipikong detalye na magpapatunay sa FBI at mga autoridad na talagang hawak ng kidnapper siya or nasa bahay siya, wala tayong ganong impormasyon. Kaya ang daming usap-usapan ngayon at mahirap talagang magsabi. Oo. Palagi kong naaalala ang ibang mga kasong nakita natin kasi kung iisipin, ibang-iba talaga ang sitwasyon. Pero tulad ni Brian Koberger sa Idaho, grabe rin ang pressure sa mga pulis ilang linggo na sinasabing kulang ang ginagawa nila. At alam mo, sa likod ng mga pangyayari, mas marami talagang nangyayari kaysa sa ipinapakita nila sa mga pampublikong pahayag o press conference. At sobrang daming haka-haka at maaaring ganun din ang kaso dito. Alam mo, malalaman natin kapag pinanood mo ang ilan sa mga Instagram video na inilabas ng pamilya Guthrie. At lahat ay sinusubukang intindihin ang mga mensaheng ipinapadala nila. Talagang mukhang balisa at pagod na pagod sila. Hindi lang body language ang tanong, pati ang mismong mga salitang sinasabi nila. Alam ko may nagsasabing baka FBI ang sumusulat ng mensaheng ito. Karaniwan, paano ito nangyayari sa isang kaso? Alam kong hindi rin pangkaraniwan ang kasong ito. Kung may magpapadala at maglalabas ng mensahe sa publiko, paano mo binubuo ang ganoong mensahe? Sa tingin ko, ang estratehiya ay dapat maramdaman na parang galing talaga ito sa pamilya. Sa tingin ko, sinusuri ito ng FBI at nagbibigay sila ng opinion. Gusto mong umapela sa kabaitan ng tao, gusto mong subukang umapela dito, uy, kaya mo to. Ang 84 anyos naming nanay ay kailangan ng gamot at gagawin namin ang lahat. Kaya alam mo, kailangan laging bukas ang communication sa may hawak. Kaya kailangan mong panatilihin yon. Ayaw mo naman syempre na pagalitan sila o iparamdam sa kanila na masama silang tao. Gusto mo lang sabihin, pakiusap, tulungan mo kami at ibalik ang nanay namin, gagawin namin ang lahat. Mga ganun lang. Alam mo yon, at bahagi ng, alam mo yon, at ulit, alam mo yon, base lang sa mga kasong na-cover ko at hindi pa ako nakapag-cover ng ganitong kaso. Pero may mga ransom note na di umano'y ipinadala sa TMZ. Una, 2 television station sa Tucson ang nakatanggap at isa pang television station ang tumanggap ng pangalawang ransom note noong nakaraang linggo. Ano masasabi mo sa paraan ng pagpapadala ng mga note? Madaling makipag-ugnayan sa ganitong sitwasyon, lalo na kay Savannah Guthrie, isang kilalang tao. Alam mo ba kung bakit sa TMZ at media ipinasok ang mga yon, hindi direkta sa pamilya? Ibig kong sabihin, maganda yung tanong. Mahirap talagang tukuyin. Bakit nga ba? Minsan, ang kriminal o dumukot lang ang nakakaalam niyan at may ilang tao rin na sa paglipas ng mga taon, alam mo yon. Dati akong tumitingin sa mga serial killer, hindi ko sinasabing sila ito, pero kriminal sila. Sa madaling salita, parang dala nila yung kasikatan. At baka yun ang tinahak nilang paraan, baka may particular na dahilan sa isip nila na, uy, ibibigay ko ito sa news outlet kaysa dalhin sa pamilya. Siguro para sa sensationalism, hindi ko alam. Pero oo, ganun nga. Ang kasong ito ay isang bagay na hindi ko pa nakita o nabasa dati. Oo, tulad ng sabi mo, alam kong may karanasan ka na sa paghahanap ng mga serial killer. At yung mga tao na malamang ay nag-iwan ng mga bakas, alam mo yon, at parang nasisiyahan pa sa isang masama at baluktot na paraan na sila yung hinahabol ng mga pulis. Ang dami pa nating hindi alam. Sana sa huli, alam mo yon, magkaroon ng magandang resolusyon. Pero makikita rin natin kung paano nangyari ang investigasyon na ito tungkol sa ransom note. Aparte rin nito, iniisip ko tulad ng FBI at natanong ko na rin ito dati. Parang natutukoy nila agad kung nahack ang kumpanya at natutuntun ito sa Russia o North Korea. Mukhang magaling talaga sila sa pagsubaybay kung saan galing ang mensahe
o nagmula ang cyber attack. Gaano kahirap lokohin ng FBI? Kung ang mga email ay dumating sa lokal na television station, galing ito sa isang IP address. Alam ko ring may software na kayang baguhin ito. Ibig kong sabihin, gaano ba kahirap lokohin ng FBI? Mas tamang tanong siguro, gaano ito kaposible? Alam ng FBI kung saan galing ang mga email na to. Sa tingin ko, napaka-sophisticado ng FBI at ang pinakamagagaling ang nagtatrabaho dito. Pero naniniwala rin ako na may mga manloloko na magagaling din at parang laro ito ng pusa at daga sa kasamaang palad. Pero sasabihin ko at sinabi ko na rin sa maraming tao nitong nakaraang linggo na malamang 25% lang ng alam natin ang alam ng mga autoridad sa puntong ito. At may dahilan yon. Yun ay para lang masigurado na hindi maapektuhan ng kaso. Nagkaroon na tayo ng gumaya na kailangan nilang i-aresto at maglaan ng resources. Kaya oo, mahalagang protektahan ang investigasyon. Kaya siguro mahirap talaga sabihin, 'Di ba? Iyon ang punto. Marami pa tayong hindi alam at parang kakaiba ito. Hindi ko rin alam kung palabas ang tamang salita. Pero parang meron kang eksena ng media sa labas ng bahay ni Nancy Guthrie. At pati na rin sa bahay ni Annie Guthrie. At parang sinusundan mo sa social media. At talagang napapagod na ako nung weekend kasi parang 3 pulis ang dumating sa bahay, 2 pulis ang dumating sa bahay, minamaneho nila ito. Heto, may sasakyan na walang marka. Sa isang banda, may mga update pero di ko na alam ang iisipin ko dito. Sabado ng gabi, kita mo. Ito ay consent search sa bahay ni Annie Guthrie. Makikita rin ang mga pulis na sinusuri ang drainage pipe o septic tank sa property ni Nancy Guthrie. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng mga ginagawa ng pulis ngayon, lalo na may mga mensahe pa mula sa pamilya Guthrie? Makikita mo pa rin nagpapatuloy ang investigasyon ng Sheriff's Department sa mga property na yon. o sa ganitong mga sitwasyon, kailangan mo talagang maghanap ng malawakan. At ang ibig kong sabihin dyan ay subukan mong kunin lahat ng digital na ebidensya na kaya mo, kunin lahat ng forensic na physical na ebidensya na kaya mo, at maaring nasa ibang direksyon sila nung una at parang binitiwan na nila ang bahay na yon. Marami silang natanggap na batikos pero lahat ng ito ay nagsasabi na, alam mo, parang tuloy-tuloy lang sila. Isa itong dynamic at high-profile na investigasyon at pwede mo itong punahin kung gusto mo. Sa huli, ginagawa nila yung lahat, nagtatrabaho ng kulang sa tulog at labis ang pressure. Sa tingin ko, babalik ako sa pugad ng mga bubuyog na aktibidad. Meron kang lahat ng mga lead na ito, may dumarating na iba't ibang impormasyon, may iba't ibang direksyon, ang sulat ng ransom at iba't ibang surveillance video. Tinitingnan nila ang mga cellphone, geofencing at iba pang bagay. Lahat ito ay ginagawa nila sa likod ng eksena kaya mahirap para sa... Alam mo, maghihinala ang media kapag nakita nilang may ginagawa sila. Tipong, uy, anong ginagawa nila doon? Tapos may ilan, alam mo na, dating mga pulis na nagbibigay ng opinion kung ano kaya ang ginagawa nila. Pero mahirap talaga dahil ang daming nangyayari. Isa itong napakalaking investigasyon na unti-unting nabubunyag habang pinapanood natin. Sa huli, ang dasal ko lang ay sana maibalik siya ng ligtas. Oo, ako rin. Iniisip ko rin ang pagbabalik sa mga ransom notes. Naisip ko rin ang mga naging trabaho mo sa serial killer at madalas natin silang nakikita. Sabi ko nga, nagiiwan sila ng pahiwatig at siguro gusto nila ang habulan. At sa pagkakataong ito, parang meron nga, di ba? At muli, base sa alam natin, hindi natin alam kung ano talaga ang tinutugunan ng pamilya Guthrie. Naniniwala kaming ito ang ransom note na pinadala sa lokal na television station pero maaaring may iba pa silang layunin. Pero kung oo nga at sila nga yon, parang nagbibigay sila ng mga sagot. Pero wala namang ulat tungkol sa follow-up mula sa mga di umano'y kidnapper na nagpadala ng note na yon. Gaano kadalas na ipadala lang ang Bitcoin dito bilang mensahe at wala nang kasunod na usapan? O sa palagay ko, may iba pa at malamang may nangyayari pa sa likod ng eksena. Hindi lang basta ransom note na nagsasabing X at Y, mas marami pang nangyayari. Kasi gusto ng mga feds at ng mga autoridad na tiyakin talaga, alam mo kung nasaan siya, nabuhay pa siya. Bago sila gumawa ng kahit anong aksyon o kahit pag-isipan man lang na gumawa ng kahit anong, kahit na magpadala ng pera. At pagdating naman sa pagbabalik sa mga search warrant na ito, yung mga consent na nakikita natin at alam ko, naglabas ng pahayag ang opisina ng sheriff na sinabing ito ay mga follow-up lang. Iniimbestigahan nila kung pupunta sa property at tinitingnan ng ibang lugar. Marami ng batikos sa sheriff at malalaman natin kung patas ang mga ito. Madali lang magkomento pagkatapos ng pangyayari lalo na kung hindi mo alam ang totoong nangyayari.
Pero nakikita mo silang bumabalik sa mga bahay na ito. Karaniwan ba yon sa isang kaso? Alam kong kakaiba ang kasong ito, pero yung paulit-ulit na pagbalik at paghahanap sa bahay, normal ba yon? Alam ko rin na sinabi niya sa publiko na siguro hindi na niya dapat ibinalik ang bahay sa pamilya noon pa. Parang palagi silang bumabalik para mag-follow up. Gaano kadalas nangyayari iyon? Sa tingin ko, karamihan ng mga investigasyon na nakita ko or napagtrabahuhan ko, mas matagal sana naming hinawakan ng bahay, wala namang dahilan para agad bitawan. Pero haka-haka lang yon, magiging aral na lang sa susunod. Pero sa tingin ko, karaniwan na talagang sabihin yon dahil napakarami talaga. At malaki talaga yung bahay na yon, malaki yung property, may sasakyan pa, at karaniwan na talagang hindi mo na naiisip yon. Sa simula, nahawakan ba o nagalaw man lang yung sasakyan sa garahe niya, sa kabila, parang pinalalawak nila ang posibilidad na meron nga or baka may natutunan or nakuha silang impormasyon mula sa ransom note. Nagtuturo sa isang bagay na kailangan nilang puntahan, beripikahin, suriin at tiyakin. Sa tingin ko, lumabas din bandang huli na may nangyaring pakikialam sa ilaw sa likod ng bahay na hindi agad nalaman noong una. Kaya dahan-dahang lumalabas ang impormasyon at nais nilang makita kung may pisikal na ebidensya. Pagsasamahin lang nila lahat ito kaya paulit-ulit silang babalik doon kung kailangan para talagang makabuo ng mga lead, ma-verify ang mga bagay at masiguradong tama at kumpleto ang lahat ng detalye. Sa ikasyam na araw, pakiramdam ko ang daming posibilidad. Pwedeng ito, iyon, o may ibang tao. Kilala man nila o hindi, maaaring may humanga kay Savannah Guthrie sa Today Show tapos na-obsess o nahumaling sa pamilya. Ibig kong sabihin, pwedeng kumalat ang iba't ibang chismis, haka-haka at opinyon dyan. Pero pagdating sa kung ano ang alam natin tungkol sa gabing di umano'y kinuha si Nancy Guthrie. May pacemaker ka, tinanggal ang ring doorbell camera mo, at wala kang subscription kaya hindi ka nakakuha ng video tungkol doon. Base sa alam nating katotohanan ngayon, marami pa rin tayong hindi alam. Halimbawa, sa tingin mo ba bihasang kriminal ang posibleng kumuha kay Nancy Guthrie? O ito ba ay mas parang isang mapangahas na klase ng tao? Hindi ko sinasabing baguhan pero ganun siyang tao. Sa palagay mo ba eksperto siyang kriminal o basta lang pumasok at ginawa yon? O pakiramdam ko mas biyasa ito na sa madaling salita. Hindi nila alam at malamang di rin nila alam kung nakakabit ang ring camera. Maaring nagtago lang sila or naghintay kung tutugon ng pulis. May pagitan ng oras, sa tingin ko may galaw na nakita sa ring camera tapos may isa pang internal camera na sa tingin ko ay nakakuha rin ng galaw. Maraming nangyayari. Karaniwan, kapag mababa lang ang antas mo at magnanakaw ka, basta papasok ka lang. Kung may tao, aalis ka na lang. O kaya kukuha ka lang ng kung ano-anong gamit at mabilis na tatakas pero yung pumasok ka at hindi lang yun. O alam mo yun, baka magulat ka at mapatay mo pa yung may-ari ng bahay. Hindi mo dinadala ang may-ari ng bahay maliban kung kinikidnap mo sila ng may dahilan. Kaya may iba't ibang bagay na nagpapakita na ito ay targeted, mas sopistikado, at pati na rin yung mga pakikialam at mga ganong bagay. Kung totoo yung mga ransom note at marami talagang impormasyon doon, alam mo na may isang tao na naniniwala na maloloko nila or malalampasan nila ang mga pulis. Sa madaling salita, Oo, titingnan natin ang susunod na mangyayari. Maraming haka-haka pero umaasa pa rin akong magiging masaya ang pagtatapos ng kwentong ito. Troy Hillman, laging masarap kang makasama sa Law and Crime. May libro kang Hinahabol ang Zombie Hunter. Nagtrabaho ka sa hinahabol ang mga serial killer. Saan matatagpuan ang librong ito at ano ang dapat nilang malaman tungkol dito? ang libro ko ay nasa Amazon, Barnes at Noble at available sa lahat ng format, audio, hardcover. Parang kasama ka ng Cold Case Detective Squad na iniimbestigahan ng dalawang karumal-dumal na pagpatay sa mga siklista noong early 90s. Sinasaklaw nito ang 3-5 taon ng paghahanap sa serial killer na nakatago lang pala sa harap ng lahat. Oo, mahalaga talagang basahin ang librong iyon. Salamat retiradong Police Sergeant Troy Hillman sa pagsama dito sa Law and Crime. Mabigat talaga ang kasong ito mula Arizona. Salamat ulit. Salamat Chris, pinahahalagahan ko ito. Bago tayo magtapos, nais kong ibahagi ang mga numero at lugar na pwede ninyong tawagan o puntahan para magsumite ng anonymous na impormasyon. Kung may nanonood nito na may impormasyon kung nasaan si Nancy Guthrie. Kung may impormasyon kayo, maaari ninyong kontakin ang Pima County Sheriff's Department o ang FBI.
520-351-4900. 523-51-49,000 ang numero ng Pima County Sheriff's Department at kontakin ang FBI sa 1800 call FBI o pumunta sa tpsfbi.gov. Yan po ang pagtatapos ng kaso mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify at mapapanood na rin ang On the Case sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Magkita tayo sa susunod.